De'Aaron Fox gusto ng bagong simula, pinag-aagawan agad ng mga NBA teams. Warriors hindi nagkataon ng magandang simula ng season dahil sa panalo sa OKC, mas ganado gumawa ng trade. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Sacramento Kings ay gumagawa ng matapang na hakbang at tumatanggap ng mga trade offer para kay De'Aaron Fox bago mag-expire ang kanyang kontrata sa 2026. Ang hindi pagkuha sa extension, malinaw na naghahanap si Fox ng bagong team sa summer ng taong iyon. Sa halip na mawala siya ng walang kapalit, naiulat na aktibong makikinig ang Kings sa mga alok para sa 27 taong gulang na guard upang makakuha ng magandang kapalit. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, ang pagkakaroon ni Fox sa trade market ay nagresulta sa higit 12 trade offers at interest mula sa iba't ibang team, kahit na ang San Antonio Spurs ang lumilitaw na kanyang pinakanais puntahan. Ang Kings ay nakatanggap ng 12 tawag at trade offers sa loob ng huling 30 oras. Narito ang pinakamahalagang bagay na dapat malaman: ang San Antonio Spurs ang pangunahing target at gustong puntahan ni De'Aaron Fox. Isa sila sa mga kuponang interesado kay Fox. Ang Kings ay nakatanggap ng 12 tawag at trade offers sa loob ng huling 30 oras. Malaki ang market niya ngayon. Nasa tuktok siya ng trade landscape bago ang deadline. Nasa prime years na siya ng kanyang karera at isa siyang max contract player. Hindi nangyayari ang ganitong mga deal ng biglaan, kaya kailangang timbangin ng Kings kung dapat nilang hanapin ang pinakamagandang offer ngayon habang may 1.5 taon pa bago mag-expire ang kontrata niya, o hintayin ang hindi maiiwasang trade sa off-season. Sa kasalukuyang season, may average si Fox na 25.1 points, 5 rebounds and 6.2 assists. At matibay ang kanyang reputasyon bilang isang starting point guard sa NBA. Anumang koponan ang makakakuha sa kanya ay kailangang maging contender dahil sa kanyang husay, ngunit kailangang magbigay ng mahahalagang assets bilang kapalit. Itinanggi ni Fox ang mga espekulasyon na siya mismo ang humiling ng trade. Sa ligang ito, inaasahan ko ang hindi inaasahan. Sa tingin ko may mas matitinding bagay nang nangyari. Nang tanungin kung siya ba mismo ang humingi ng trade, sumagot si Fox ng, "Hindi." Ayon sa ulat ni Chris Biderman ng The Sacramento Bee, "Malalaman nyo kung ginawa ko. Desisyon nila yan. Hindi ko sila mapipilit na huwag makinig sa mga alok at hindi ko rin sila mapipilit na makinig sa mga alok." Kung balak talagang umalis ni Fox sa Kings, may lohika sa desisyon ng team na maghanap na ng trade offer ngayon, sa halip na mapilitan silang ipamigay siya sa mas mababang halaga kapag nag-expire ang kanyang kontrata sa susunod na season. Naghahanap umano ang Kings ng mga win-now players pati na rin ng draft assets, dahilan kung bakit mataas ang asking price para sa isang Fox trade. Dahil target ni Fox ang Spurs na may sapat na cap space para kunin siya bilang free agent sa susunod na season, mahihirapan silang isuko ang kanilang mahahalagang assets para sa isang napakamahal na trade package. May sapat na assets ang Spurs para maisagawa ang deal, ngunit maaaring magdalawang isip silang isuko ang maraming first round picks kasama ang ilan sa kanilang core players tulad ni Devin Vassell, Stephon Castle o Jeremy Sochan. Kapanapanabik kung paano ito magtatapos at kung pipiliin ng Kings na panatilihin muna si Fox hanggang summer. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Saan nababagay si Fox? Sa ibang balita naman, may 8 araw na lang bago ang NBA trade deadline at ang mga leader ng Warriors ay nasa huling yugto ng pag-assess kung mayroon silang mga resources at tapang upang makapasok sa parehong level ng mga elite teams ng Western Conference. Kaya naman, ang pagbisita ng Oklahoma City Thunder noong Huwebes ng araw ay tamang-tama. Tumatakbo sila sa kanlurang bahagi ng liga na parang mga gangster na may mga tangke at granada na nagiiwan ng kalunos-lunos na bakas sa kanilang daraanan. Ang laro ay nagbibigay ng ideya sa Warriors kung gaano kalayo ang agwat nila mula sa tuktok ng conference. Ang sagot, hindi kasing layo ng ipinapakita ng standings kapag ang depensa ng Golden State ay gumana tulad ng ginawa nila pagkatapos ng unang kwarter. Ang mabagal na simula ay nag-iwan sa Warriors na nauurong ng 14 na puntos sa kalagitnaan ng ikalawang kwarter, bago nila itulak ang Thunder sa bingit at sa huling bahagi ng laro itinulak sila pabagsak para sa 116-109 win.
na nagpasigla sa sold-out na crowd sa Chase Center. Kapag lumabas kami na may tamang layunin, tamang enerhiya at tamang mindset, sabi ni Gary Payton na nag-ambag ng 15 puntos, 9 na rebounds at isang kamanghamanghang dunk na nagtakda ng laban sa 1 minute and 3 seconds remaining. Kaya naming makipagsabayan sa kahit sino. Ang Warriors na may 24-23 record ay nasa ikalabing isang pwesto sa Western Conference, 13.5 games behind from number 1 seed Thunder na may 37-9 record. Hindi na nila maaabot ang mga ito anuman ang mangyari bago matapos ang trade deadline. Napakalayo ng agwat. Ngunit mahalaga na natalo ng Warriors ang pinaka-prestihiyosong team ng NBA para sa ikalawang beses sa 3 laro upang mapanalunan ang season series. Ipinapaalala nito sa kanila kung ano ang posibleng mangyari. Mahalaga ito dahil nagpapadala ito ng mensahe sa locker room na nagiging balisa habang tumataas ang usapin tungkol sa trade kung saan sina Andrew Wiggins, Kevon Looney at Payton ay binanggit na maaaring mailagay sa trade. Mahalaga ito dahil nagpapadala ito ng mensahe sa isang aktibong front office. Ang general manager na si Mike Dunleavy at ang kanyang koponan kasama si CEO Joe Lacob ay nasa mode na parang Cyber Monday. Namimili sila ng may layunin ayon sa mga source ng liga, ngunit tinatanggihan ang tukso na magmadali at magpadalos-dalos. Ang nakaka-energizing na panalo na ito ay mahalaga din dahil nagpapakita ito sa mga tagahanga na nagiging hindi mapakali. Ang mga kalsada ng Dub Nation ay puno ng mga damdamin ng pag-asa na nagsisikap takpan ang mga pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Alam namin na kaya nila, sabi ni Kerr. Ang nakita namin sa simula ng taon ay hindi isang mirage. Hindi lang basta mangyayari iyon. Ngunit nang panoorin namin ang tape ng laro laban sa OKC na nilaro namin sa kalsada sa simula ng season, nung kami ay tumatakbo, makikita mong may lakas kami, may anggulo sa aming mga mata. Hindi ko iyon nakita sa simula ng laro. Nagkaroon kami ng kahirapan sa paglalaro ng may ganoong lakas at tiwala nitong nakaraang buwan o higit pa. Maganda na makita namin na nakipaglaban kami at narating namin ulit ang estado na yon sa ikalawang kalahati kung saan makikita mong may tiwala, makikita mong may enerhiya. Parang nakuha namin ulit yon. Ngayon, kailangan naming mapanatili iyon. Isang laro lang ang hindi nagbibigay ng conclusive na ebidensya. Superior ang OKC sa karamihan ng mga kaugnay na metrics, ngunit sapat na ito para isaalang-alang ng Warriors na isang banta sila sa anumang kalaban kapag pinapalakas nila ang kanilang depensa. Ginawa nila ito sa gabing ito kahit na si Draymond Green, ang defensive ace, ay nanonood mula sa bench na naka-green designer sweats. Pagkatapos ng unang quarter, nilimitahan ng Warriors ang Thunder sa 37.3% shooting from the field. Ang MVP na paboritong si Shai Gilgeous-Alexander ay nakapagtala ng 52 points while 18 of 21 shooting from the free throw line. Nasolusyonan nila ang depensa ng OKC, isang masalimuot na maze ng mga manlalaro na mahusay na choreographed at nangunguna sa NBA. Sa kabuuan, ang aming intensity sa ikalawang kalahati ang paraan ng paglalaro ng bawat isa. Bawat isang player na pumasok sa court ay nagsikap at nagbigay ng magagandang minuto, sabi ni Kerr. Susunod na ang Phoenix Suns at ang pagkakataon para sa first 3-game win streak for Golden State. May trabaho pang kailangang gawin ng front office, ngunit sapat na ang gabing ito upang mag-iwan ng impact patungkol sa mga desisyong darating. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Worth it pa rin ba na gumawa ng trade? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.